ito eh, nalalabas, lalabas, lalabas. Wala namang pinapalabas, mga bossing. Di ba? O tuloy. Kaya mukhang dali dito si Promil Kid. We've waited for them to file a motion for reconsideration. Wala rin. Wala din. So we will collect, but if they refuse to pay, then we bring it up to Solgen level or the DOJ Ayan na. Lumalaki na ang problema ni Promil Boy talaga, mga bossing. level para determine what's the good legal recourse that we have. Are you still giving them time to at least respond? Pero from 2019 pinapadala na nila ng notice. Etong sila Lebiste mga kababayan. Tapos extra time pa. Tingin ko sana dapat hindi na. To the summons or the show cause orders issued by the Energy Department? No more, ma'am. Ito We na po. always, Sorry, mukhang talagang pinal na talaga. yeah, we always allow Sabi ni Lynn Enriquez, nananakot siya, paano kung patay na siya, di niya na mailabas, dapat sagutin na lang niya yung akusasyon sa kanya. Correct, no? naman extensions if you just explain, and we do understand naman that there are things that are unforeseen or not within their control. Marami po kami contracts na ina-allow naman yan but we've given them time, we've given them so many chances, and actually kami pa yung humihingi ng update but nothing. So what's Ang sagot Ang sabi naman, kung maalala nyo di ba na interview o nakasama natin, naka-collaboration natin si Atty. Claire Castro. Ang sinasabi, meron sinasabi si Lebiste na wala na, hindi na tumatakbo, etc. or anything na ganito. Wala na, naipasa ko na, iban na yung may-ari niyang mga sinasabing merong violation or achuchuchu. Kaso mga kababayan, parang siya pa din ang may hawak Magulo. Lahat ng statement ni Lebiste mga bossing. Kaya nga ang sabi ko, nagkaso sila kay Atty. Claire Castro. Ipinagyayabang nila, pinangangalandakan nila na maipapanalo nila yon. Samantalang yung nakita kong interview, mismo sa bunganga ni Leandro Lebiste, ang sabi nag-divest siya. Yun din yung sinabi ni Atty. Claire Castro. Kaya paano mananalo yun? Kung ang ipambabala lang po sa korte, eto po yung video na in-interview si Leandro Lebiste na sinabi niya nag-divest siya. Tapos na. Baka isang araw dismiss. O baka nga po sa baba pa lang po Hindi na umakyat yan Dismiss na agad Diba? Dahil yung mga ganyan pong walang kakwenta-kwenta na mga pagsasampa ng kaso, walang fiscal pa lang po. Wala na yan. Ngayon mga kababayan, tuloy pa natin to. we've waited for so long, and I don't think we can give so much credibility in any of the response anymore. So are you going to formally issue this penalty of 24 billion pesos to Solar Philippines, ma'am? It's already been sent, the termination, along with the collection or with the fines that the dues that they should pay. If we don't get a response or payment within the time that has been prescribed, then we have to take this to court. Ito talaga ang issue. No? At alam na ito ni Leandro Lebiste, mga kababayan, 2019 pa lang po. Kaya yung mga DDS na nagsasabi, naku yan, inilalabas, ngayon nyo lang inilalabas yung mga issue na yan. Kasi merong Cabral file si Leandro Lebiste. Lintik kayo, hindi nyo pa nga nakikita. Hanggang ngayon nyo, ilalabas. Wala pa din Inunahan niya nung Lebiste file niya, Inunahan niya nung Lebiste file niya na sumambulat lahat ito. Dahil alam niya, lalabas at lalabas. Kaya, ayan na. Cabral files daw, no? Para kapag kayong napuno na, nasagad na yung Department of Energy, kakapadala sa atin ng mga notice, at least sasabihin natin sa mamamayang Pilipino, ginigipit po nila ako diyan sa problema ko diyan sa Department of Energy. No? Ginigipit nila ako kasi ayaw nilang ipalabas yung Cabral files. Ganun. Sabi ni Evelyn Goyal, Sir Mark Ramos, pero on the other hand, believe ako kay Promil Genius Boy
bata pa pero business na siyang bilyon. Sana naging masinop at legal at sumunod sa protocol ng proseso paano mag-business. Correct. Oo. No? Kung talagang ginawa niya yan at nakatulong sa bayan natin, kaso mga kababayan, eto pa, meron pang isang sinasabi. Si Sharon Garin ho. At nakita ko ho ito sa post ni Fox First Christian Esguerra ho, mga bossing. Na ano sinasabi dito? No? A contract or a franchise is a privilege given to you by the government, no? Para gumawa ng proyekto. Kumbaga para makatulong sa ating mga kababayan, lalo na kuryente ho, mga bossing. Tayo, hindi natin maikakaila at hindi tayo makakapagsabi na hindi naman problema yung kuryente. Okay lang sa amin, walang kuryente. Sige nga. Sino magsasabi dito na wala silang problema kapag sila nawalan ng kuryente? Wala, di ba? Tapos yun yung hindi nagampanan. Ang sabi dito, a contract or a franchise is a privilege given to you by the government, no? Para gumawa ng proyekto with the expectation that you will deliver. Para matulong sa bayang Pilipino, no? So, a privilege come with responsibilidad or responsibility. You cannot monetize the privilege, no, given to you without doing the responsibility. I don't want that kind of investor na gamit yung contracts namin for something else, not to produce power. Ngayon, ang napaisip ako dito, hindi kaya talagang yung sinasabi ni Ombudsman Boying Remulla na pinlip lang, na ninegosyo yung prangkisa, totoo. Naku, ako na yata ang susunod na kasuhan ni Lebiste, no? Hindi, totoo naman ho talaga, mga kababayan, na yung mga vloggers, yung mga news, doon mismo, di ba, kay Ombudsman Boying Remulla, doon ang gagaling at doon yung pinaka-source kung bakit mayroong mga balita at mayroong mga pinag-uusapan ang mga vloggers, mga bossing. Di ba? Ba't hindi yun yung kasuhan? Pero mo, ayan, ano sabi? Nagamit yung contracts namin for something else, not to produce power. Tapos babalikan natin yung sinabi ni Ombudsman na batang-bata pa lang, yung prangkisa nininegosyo mo. Senador pa ang nanay mo. Ano ibig sabihin, mga bossing? Mahal ang gasol kaya need ko kuryente. Sabi ni Margie Barcebal. At eto pa ho, mga kababayan. No, ang sinasabi ni Congressman Lebiste, mga bossing, ay yung mga may violation, kumbaga, yun daw yung naibenta, yun yung wala na. No?